Diyan po sa Katekismong Heidelberg na naisulat noong 1561. Kung naalala nyo po, last Sunday, ating pinag-aralan ang pasimula nito kung paano ito naisulat noong 1561, kung paano ito nasulat at ito ay tinangkilik at patuloy na naitaguyod hanggang sa ating kapanahunan itong Katekismong Heidelberg. Sa ating pag-aaral sa Araw ng Panginoon o Lord's Day 1. Alam niyo bakit po siya tinawag na Araw ng Panginoon o Lord's Day? Kasi yung salitang Lord's Day, gusto ko muna explain sa inyo, this is coming from the book of Revelation chapter 1. Nang ang ating apostol dyan ay dinala ng banal na espiritu nung nandun siya sa Patmos, noong siya ay itinapon doon dahil sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Ang sabi doon, ng araw ng Panginoon, si Juan ay dinala ng Espiritu Santo sa langit. So, Lord's Day, araw ng Panginoon. Naging araw ng Panginoon siya kasi yung Sabat, yung Saturday na ginagawa ng mga Hudyo noon ay napalitan sapagkat yung ating Panginoong Jesucristo ay nabuhay ng araw ng linggo o early Sunday morning. Ibig sabihin po, yung pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, yun yung dahilan bakit nailipat ng Sunday. Yung pagsambang Kristiyano. Ang tawag natin doon ay Lord's Day o Araw ng Panginoon. Okay, ngayon, doon sa Lord's Day 1, tinignan natin, malinaw doon na kung naalala nyo, meron naman po tayong handouts na ibinigay sa inyo. Tinanong natin sa question number 1. Ano ang iyong tanging kaaliwan sa buhay at kamatayan? Diba? Napag-aralan natin doon. At ang sagot, na ako ay may katawan at kaluluwa dito sa buhay o kamatayan, ay hindi nabubuhay para sa aking sarili, kundi ako ay para sa aking tapat na tagapagligtas na si Jesucristo. Siya, sampu ng kanyang banal na dugo, ay ganap na nagtubos sa lahat ng aking mga kasalanan at iniligtas ako mula sa lahat ng kapangyarihan ng dyablo. At ngayon, ako'y kanyang iniingatan na kung hindi papahintulot ng amang nasa langit, walang hiblang buhok na malalagas sa aking ulo. Totoo na lahat ng mga bagay ay umaayon sa aking kaligtasan, kaya nga sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu ay tinitiyak niya sa akin ang buhay na walang hanggan at ginagawang tapat at handa na mabuhay para sa kanya. Tapos yung question number 2. Ilang bagay ang kinakailangan mong malaman upang mata mo ang kaaliwang ito at nang magkagayon ay mabuhay at mamatay ng may kasiyahan. Sinagot po yan, 3 daw. Ang una ay kung gaano kalaki ang aking mga kasalanan at kapighatian. Ang pangalawa ay kung paano ako naligtas sa lahat ng aking mga kasalanan at kapighatian. At ang pangatlo ay kung paano ko ipapahayag ang aking pasasalamat sa Diyos sa pagliligtas sa akin. So kung mapapansin natin, marami siyang footnotes na mga Bible passage. Ibig sabihin po, hindi siya basta kinatha lamang, kundi ito ay galing sa Biblia na sistematikong nilagay. Ngayon, kung mapapansin natin, yung tanging kaaliwan daw po natin sa buhay at kamatayan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So yung buhay daw dapat natin ay para kay Kristo. Kaya malinaw yan sa Philippians 1:21 sabi doon, for me to live is Christ and to die is gain. Tapos sa question and answer number 2, ilang bagay daw ang dapat nating malaman upang mata mo ang kaaliwang ito. At magkagayon, mamatay tayo ay mabuhay, ay meron tayong kasiyahan 3. Una, dapat daw malaman muna natin ano ba yung kapighatian ng tao. Sa English, the misery of man. Mabigat yung salitang kapighatian. The misery
of men. Yung kapighatian iyan, pag sinabi natin kapighatian, ito ho ay kapaitan ng isang sitwasyon ng isang tao. Inaaral natin yon, yung kapighatian. At malinaw na ang kapighatian iyan ay tumutukoy sa pagiging makasalanan ng tao. So isipin nyo, yan yung buhay natin dati. Na tayo ay makasalanan. Yun yung naaral natin ngayon dito sa unang bahagi. Tapos yung pangalawa, paano tayo maliligtas? Ayun, aaralin din natin yon na tayo maliligtas sa pamamagitan ng isang Diyos. Sa tatlong persona, tatalakayin natin dyan na ang Diyos Ama, na manlilikha at humihirang, si Jesus na kasama sa paghika at nangangalaga ng sanglilikha, at siya ang tumubos ng lahat ng kasalanan ng mga hinirang ng Ama, at ang banal na Espiritu kasama sa paglikha, subalit siya din po ang nagre-regenerate at nag-seselyo ng ating kaligtasan. Okay, yun po yun. Ngayon, pupunta po tayo rito sa unang bahagi, ang kapighatian ng tao. So, the misery of men. Yan ang dapat nating tingnan. Pero yung title natin sa Araw ng Panginoon, Araw ng Panginoon 2 o Lord's Day 2, ang title natin ay Inihayag ng Diyos sa Kanyang kautusan na ang tao'y makasalanan at nasa kapighatian. Yan po yung gusto nating makita. Kung mapapansin ninyo, napaka-simple, yung simplicity ng katisismo, napakaganda. Nagtatanong, pero sinasagot. Yung sagot, nasa banal na kasulatan. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga footnotes nasa ilalim. Napansin nyo po? So, yung title natin ngayon, excuse me, Inihayag ng Diyos sa Kanyang kautusan na ang tao'y makasalanan at nasa kapighatian. So, ito yung tanong tatlo o question number 3. Saan mo malalaman na ikaw ay makasalanan at puno ng kapighatian? Ang sagot, mula sa kautusan ng Diyos. Mula po sa kautusan ng Diyos, yan po ang sagot. Paano natin nalaman? Mula sa kautusan ng Diyos. Kung titingnan po natin yung Roma 3:20, maaari po ba na samahan niyo po akong buklatin ang ating mga Biblia, kung gusto niyo po. Diyan po sa Roma, Kabanatang 3, talatang 20, ganito po ang ating mababasa na salita ng Diyos. Roma 3:20. Now listen carefully. Sapagkat ang pagpapawalansa ng Diyos sa mga tao ay hindi dahil sa mga gawa ayon sa kautusan. Yamang nakikilala ng tao ang kasalanan sa pamamagitan ng kautusan. Ngayon, ang tanong, saan daw natin malalaman o makikilala na ang tao ay makasalanan? Sa 3:20. Di ba ang sabi ron, ulitin ko, sapagkat ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay hindi dahil sa mga gawa, ayon sa kautusan. Ang sabi ron, yamang nakikilala ng tao ang kasalanan sa pamamagitan ng kautusan. So, ibig sabihin, yung kautusan ay nagpapakilala sa tao na siya ay makasalanan. Nakuha niyo yung punto natin? Kaya, kahit na sundin niya yung kautusan, kung hindi pa siya sumasampalataya kay Kristo, still sinner pa rin po siya. Dahil ang totoo, wala pong sino mang makasusunod ng perpekto sa kautusan. So ang unang pinapakita rito na gamit ng salita ng Diyos, na pinag-aaralan natin, ang kautusan pala ay kita at nagpapakilala sa tao na siya ay makasalanan. Kaya kapag tinanong mo, saan mo malalaman na ikaw ay makasalanan at puno ng kapighatian? Ang law o ang kautusan. Usually, 10 commandments pa lang po ang pinag-uusapan natin dito. Hindi pa po kasama yung 611 na law sa Lumang Tipan. So, ibig sabihin pala, ang law, ang kautusan, ay nagpapakilala na tayo ay makasalanan. Ngayon, yung tanong 4 o question number 4. Ano ba ang ipinag-uutos
o hinihingi ng kautusan ng Diyos sa atin? Ano ba yung hinihingi ng Diyos sa kanyang kautusan? Ang sagot ay ito. Itinuro ni Kristo sa atin sa Mateo 22, talatang 37 at 40 na aking pong sisipiin. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan at turo ng mga propeta. So, kahit si Jesus malinaw po sa Matthew 22:37 and even in Luke chapter 10 verse 27. Yan ho ang pinakabuod ng kautusan ng ating Panginoong Diyos. Kaya lang, pansinin niyo dalawa lang. Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos, di po ba? Ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip at buong lakas. Yung ikalawa, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ngayon, ang tanong po sa tanong 5 o question number 5. Sister, paibigyan po sila. May dumating po. Sister Antonia, paibigyan. Question number 5. Tingnan nyo yung question number 5. Masusunod mo ba ang lahat ng ito na ganap? Kaya po ba natin sundin yan? Hindi. Kahit ngayon po, hindi natin kayang sundin eh. Tama po ba? Kahit Christian na po tayo, nasusunod po ba natin ng buo yan? Eh di lalo na po kung hindi pa ligtas. Tama po ba? O, pasinin nyo. Tanong, masusunod mo ba ang lahat ng ito na ganap? Ibig sabihin, kaya mo ba sundin ito ng perfecto? Ito ang sagot. Hinding-hindi. Bakit po? Kung mapapansin nyo po, bakit hindi natin kaya sundin? Meron pong pinapakita doon sa Roma 3:10. Di ba ang sabi daw, walang matuwid, wala kahit isa, walang humahanap sa Diyos. Tingnan nyo po yung Roma 3:10 po ninyo. Nandyan lang din naman. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. So, hindi ho natin siya kayang sundin. Tama po ba? Mahihirapan po tayong sundin yan. Kahit po sa unang Juan 1:8, ang nagsasabing wala siyang kasalanan ay sinungaling. Tama po ba? Sa unang Juan 1:8, kapag sinabi ng isang tao na wala siyang kasalanan, siya daw ay sinungaling. Eh kung titingnan po natin, mga kapatid, kahit na po tayo ngayon Christian na, di po ba? Meron po ba rito na mula nung naging Christian, hindi nakakapag sabi ng hindi totoo? Di ba tayo? Ha? Minsan kahit na nga, pero yung Romans 3:10, sa mga unbelievers to sa mga hindi tumalo ng palataya Pero tayo, kahit ngayon yung sinasabi ko, Christian na po tayo, di ba? May mga time na nakakapag-salita tayo ng mali, nakakapagsinungaling tayo, tama po ba? How much more pa po yung hindi mga naligtas? Kaya, hindi ho natin kayang sundin ang kautusan. Kasi, halimbawa, tingnan nyo, yung sinasabi sa Biblia na huwag kang sasaksi, di ba, sa hindi katotohanan. Di po ba? Ibig sabihin, mayroon po talagang mga pagkakamali. Pero ang tanong pa natin, sabi ron sa tanong 5, masusunod mo ba ang lahat ng ito ng ganap? Ang sagot, hinding-hindi. Bakit daw po? Sapagkat sa aking makasalanang kalikasan, ako ay palaging laban sa Diyos at sa aking kapwa. Roma 8:7. Puntahan po natin sandali yung Roma 8:7. Ano yung sabi ron? Plain, ano lang po ito teaching. Hindi na po ako masyadong nag-exegetical. Kasi para mas maintindihan lang muna natin ngayon. Roma 8:7. Ano yung sabi ron? Ang sabi doon ay ito. Now listen. Sapagkat kalaban ng Diyos ang sino mang nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. Ay yung binabanggit niya na gawa sa laman,
it is referring to our old nature lumang pagkatao. Yung lumang pagkatao natin, talagang naka-incline siya sa paggawa ng mali. Kahit na nga po ngayong Christian tayo, sa context ng Roma 8, tinutukoy rito sa Kabanatang 7, kahit na po Christian na tayo, nakikipagdigma pa rin po tayo sa natitirang mga kahinaan ng laman natin Kaya daw magkalaban ang espiritu at saka ang laman. Kasi minsan meron tayong ginagawa na ayaw ng espiritu. Pero merong gustong gawin ng espiritu, yun naman yung gustong gawin ng laman. Kaya nga may labanan Kahit po ngayon Christian na tayo, laging lalaban po ang laman at saka espiritu. Yung salitang laman, yun po yung old nature na minsan lumalabas sa atin na weakness natin. So, yun ang gusto niyang ipakita. Kahit po sa Tito 3:3, basahin niyo na lang po sa inyo, mababasa niyo po yan. So, yan po ang araw ng Panginoon 2. Okay? Ibig sabihin, inihayag ng Diyos sa kanyang kautusan na ang tao ay makasalanan at nasa kapighatian. Ngayon, sa araw ng Panginoon, 3, tingnan po natin. Ang title natin, ang kasamaan at kalikasan ng tao. So, tingnan naman natin ngayon yung kalikasan ng tao. Pag sinabing kalikasan, the nature of man. Ito yung kalikasan niya. Ngayon, siyempre, alam natin na yung nature ng tao nang nahulog siya sa kasalanan, alam na natin yung salitang kasamaan. Ibig sabihin, yung evilness, yung kasamaan, naging bunga ng kanyang kasalanan. Okay? Kaya yung tanong sa titingnan muna natin, ganyan ba yung pagkalikha ng Diyos sa tao? Makasalanan ba talaga siya at masama siya? Sinagot po muna ng tanong 6. Andiyan po sa handout ninyo. Nilikha ba ng Diyos ang tao na napakasama at napakasuwain? Yan ba yung disenyo ng Diyos? Nung nilikha ba niya yung tao, masama ba agad? Nung nilikha ba niya yung tao, suwail ba agad ang tao? Sasagutin yan. Ang sagot, hindi. So, hindi niya sinilalang ang tao na masama. Hindi niya nilalang ang tao na suwail. Yung salitang suwail, hindi sumusunod. O yung disobedient, di ba? So, hindi siya disobedient, hindi rin siya rebelde o rebellious o suwail, hindi po. Bakit po? Sabi niya, ngunit nilikha ng Diyos ang tao na matuwid. So, yung original design ng Lord sa tao, specifically kay Adam at saka kay Eve, matuwid sila, they are righteous. Kaya nga po, yung number 1 na nakalagay nyo doon, tingnan nyo, sa Genesis 1:31, after God created, yung lahat ng nilikha niya dito, kasama na yung tao, ang sabi niya, pinagmasdan ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at siya'y lubos na nasiyahan. So ano yung ibig sabihin nasiyahan? Siya ay punong-puno ng pleasure, na satisfied siya sa lahat ng kanyang kinreate. Because nung bago mahulog sa kasalanan, ang tao in Genesis chapter 3, wala hong sin, wala hong kasalanan, walang evilness, walang rebellious. Because God originally created everything na mabuti po. Kaya nga ho, ang sabi diyan, nilikha ng Diyos ang tao na matuwid. Ngayon, yung creation niya sa man, sa tao, sapagkat ang pinag-uusapan natin dito ay yung tao na kanyang kinreate. Yung tao na kanyang kinreate ay ayon sa kanyang wangis. Tingnan nyo yung footnote natin sa Genesis 1:26-27. Ang sabi doon, sinabi ni Yahweh, o sinabi ni Elohim sa Genesis 1:26-27, ngayon, lalangin natin ang tao at gagawin natin siyang kalarawan natin. At nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. So, when God created man, specifically Eve, God created him
In what? According to His image. Now, huwag tayo magkamali na ang image na yon ay kamukha ni Adan ang Diyos, hindi. Yung image na binabanggit dyan, yan ay tumutukoy sa katangian ng Diyos, sa katangian niya, sa kung ano yung binigay niya doon sa tao. Meron siyang binigay sa tao, kay Adam, na 3 katangian, na binigay niya sa tao nung nilikha niya. Yung wangis na binabanggit dyan, sa tunay na katwiran at kabanalan. Upang maaari niyang makilala ang Diyos na lumikha sa Kanya, mahalin niya ng buong puso at mabuhay na kasama siya sa walang hanggang kaligayahan para luwalhatiin at purihin siya. Kung inyo pong mapapansin, yung tao, nilalang ng Diyos ayon sa kanyang wangis. In Colossians 3:10, pag binasa nyo yung Colossians 3:10 doon, sige, para makita lang natin yung pinag-uusapan nating wangis. Kaya pagka inisip nyo, yung Genesis 1:26-27, na nilalang tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis, ang lagi nyong iisipin, una, kaalaman, katwiran, at kabanalan. KKK. Katwiran, kaalaman, at kabanalan. Doon sa may Colossians 3:10, meron pong binanggit doon tingnan nyo lang po. Sa Colossians 3:10, ang sabi ron, at nagbihis na ng bagong pagkatao. Nagbihis na ng bagong pagkatao. Kasi yung nahulog sa kasalanan, si Adan, lahat ng tao, nagbihis po ng pagkataong makasalanan. Luma po yun. Ngayon nasabi niya, patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. So ang unang kahulugan o sangkap o elemento ng image o ng wangis ng Diyos sa Genesis 1:26, kaalaman po. Knowledge po yan. So binigyan ng tao si Adam ng karunungan to distinguish what is good and evil. Yun po yan. Kaya nung binigyan siya ng karunungan, alam niya kung ano ang masama, kung ano niya ang mabuti. Nakuha niyo punto? So kaya nga ho, nung bago mahulog si Adan, bigay ko na agad sa inyo, may kalayaan siya na pumili ng mabuti at masama. May free will siya. Pero pag kaya rin niya mahulog sa kasalanan, wala na ho siyang free will. Yung tao walang free will na pumili ng mabuti kasi yung turo ng Biblia sa Genesis chapter 6, wala nang inisip na mabuti ang tao, kundi pawang kasamaan. Nakita niyo yung mga termino. Kaya pag pinag-usapan natin yung free will, kalayaan pumili, bago po mahulog sa kasalanan, may free will po si Adan na pumili ng mabuti at masama. Pero after siya na mahulog sa kasalanan, may tawag ho daw, bandage of the will na po siya. Ano yung bandage of the will? To incline doing evil. So doon siya naka-incline, gumawa ng masama. Kaya yung free will, after po na mahulog si Adan, wala siyang kalayaang piliin ng mabuti. Kaya nga nung mapansin nyo sa Genesis chapter 3, pinagtaguan na niya agad ang Diyos Tama po ba? Natakot siya. Bakit hindi niya pinili sa Diyos na lapitan agad ang Diyos at sabihin niya, Panginoon, nahulog po kami sa kasalanan. Yung pong binabawal nyo sa Genesis chapter 2, verse 15 to 16 na wag namin kakainin. Kinain po namin. Wala ho sa Genesis chapter 3. Agad. Pinagtaguan nila yung Diyos. Natakot sila. Gumawa agad sila ng paraan nila. What is the free will to choose God? Noong panahon yun, wala ho. Kaya nga sabi ng Diyos, saan kayo naroon? Sino yung nag-initiate para yung ginawa ni Adam at ni Eve na yung bandage of the will, doing sin, na ginagawa nilang kasalanan na yon, ma-eliminate, matanggal because of the grace of God. Kaya yung Diyos agad ang nagsabi sa Genesis 3, saan kayo naroon? Sinearch sila ng Panginoong Diyos. Tinawag sila ng Lord. So, ibig sabihin, after nahulog sa kasalanan, yung bandage of the will po,
Ibig sabihin, nakakulong siya, nakatanikala siya sa sarili niyang kalooban sa paggawa ng mali. Pero bago siya mahulog sa kasalanan, may kalayaan siyang ibinigay ang Diyos na pumili ng mabuti at masama. Nakuha niyo punto? Ngayon, kung ating titingnan, malinaw po, paano natin nalaman yon? Kasi binigyan siya ng kaalaman ng Diyos. Kaya yung binanggit po natin sa Colossus 3:10, yung kaalaman na yon, ni-restore ng Lord. Kailan? Nang tayo ay niligtas at nung niligtas si Adam. Nung niligtas si Adam, ang ginawa ng Panginoong Diyos, after ng Genesis chapter 3, papunta na ho ng mga sumunod na talata, nung na-restore na, sabi ng Lord, simple lang, ginawa ng Diyos si Adan at si Eva ng damit na galing sa balat ng hayop. And that is the typology of the righteousness of Jesus Christ. Kaya, ang Diyos mismo ang nagpatay ng hayop, kinuha ang damit, yung balat, at idinamit kay Adan at Eva. And that is the typology and the picture of the garment of Christ's righteousness. Ito ay damit ng katwiran ng ating Panginoong Diyos. Malinaw na malinaw po yun. Bago pa sa Genesis 3:21, yung 15, binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban, ito ang dudurog ng ulo mong iyan. Sino ang dudurog sa ulo ni Satanas? Yung binhi ng babae. Sino yon? Of course, si Jesus Christ po yon. So, malinaw po na pinapakita ngayon dito, may knowledge si Adam to choose the good and evil. Tama? Pipili siya. Pero, na-restore ngayon yung totoong karunungan, kailan? After fall na niligtas sila ng Panginoong Diyos sa Genesis chapter 3. Kahit tayo ho ngayon, dati wala tayong karunungan sa Diyos, ni-restore ng Lord. Sa Ephesians chapter 4, verse 24, para makita nyo po, yung unang kaalaman, yan ang ibig sabihin po ng ng wangis, kaalaman. Sa Efeso 4:24, may nakalagay po dyan, sa Efeso 4:24. At ang dapat makita sa inyo ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. Napansin niyo puro nilikhang kalarawan ng Diyos? Sa Colossus chapter 3:10, kalarawan ng Diyos. Nandun po ba? Nakita nyo? Mag-base kayo. Gaya ng kalarawan ng Diyos. Image of God. Sa Ephesians 4:24, ganun din po, ang sabi sa 24. At ang dapat makita sa inyo ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. Ano yung elemento ng kalarawan ng Diyos na yan? Kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. So God created man, meron siyang kawangi siya ng Diyos in the image of God. Yung image na yon, yun yung kaalaman, yun yung kabanalan, yun yung katwiran. Tawa niyo? So, ibig sabihin, we are not created ng Diyos, nakawangis talaga natin siya. Kundi ito dapat yung nature ng tao when it comes to our intimate relationship with the Lord. Kapag malalim ang relationship mo sa Lord, meron kang kaalaman sa Kanya. Meron kang kabanalan sa harapan ng Diyos. Meron kang katwiran sa harapan ng Panginoong Diyos. Pero ang problema, nawala po ang lahat ng ito. Kaya yung tanong 7, ito, kung gayon, saan galing itong kasamaan sa kalikasan ng tao? Hindi pala galing yan sa Diyos. God is not the author of sin. But God permitted sin. Amen po ba? Ulitin ko. Sabi ng iba, alam naman pala ng Diyos na mauulog sa kasalanan si Adan. Bakit pinahintulutan pa niya? The answer is to rebuild the justice and mercy and the righteousness of God. Yun lang po ang ibig sabihin po nun. For His glory. Ngayon, saan galing ang kasalanan? Huwag po natin iisipin na ang Diyos ang may akda ng kasalanan. God is not the author of sin. He is not the author of sin. Bakit po? Because of James chapter 1. Lahat ng mabuti at ganap ay mula sa itaas sa langit na galing sa Diyos Ama. He is not the author of sin. Ulitin ko. But God permitted sin to rebuild His mercy, His righteousness, and His grace for His glory. Kasi kung hindi mo nahulog sa kasalanan,
paano marirebuild si Kristo? Tama po ba? Paano magpo-flourish yung tao? Sabi nga ng iba, nung time na yon, wala namang nangyayaring panganganak agad si Eva. After sin lang po, doon lang nagkaroon ng anak. Tama po ba? At pagkayari, doon nila na lamang sila nakahubat at nakaubo. Pero sinabi na agad ng Diyos yung una, magpakarami kayo in Genesis chapter 2. Ibig sabihin, pag pinuktok natin yan, talagang kasama sa plano ng Diyos, yung tao mauulog sa kasalanan, but He is not the author of sin. Pero permitted ng Lord. Iba ho yung allowed. Inallowed. Pag sinabing inallowed, sige, para hindi galing sa Kanya. Yung permitted, pinahintulutan. Magkaiba po yung termino na yon. Ang ginagamit ng iba, na lalo na Armenian, God allowed sin to enter through Adam. Hindi po yung tama. Pag sinabi mong allow, hindi bukal sa loob ng Lord yan. Pag sinabi, iba yung allowing Hindi ito yung totoong plano mo di ba? Inallow mo lang. Pero yung permitted, iba po yun. Pahintulot po yun So yung ginagamit po madalas ng mga reformer, especially ng mga Reform and Presbyterian, God permitted sin. Binahintulutan po niya. Why? Because God is omniscience God. Amen po ba? Alam ng Diyos ang lahat na mangyayari. He is omnipresent. Nasa lahat siya ng lugar at dako. Alam niya ang nangyayari at magaganap. Kaya nung nangyari ito, gugustuhin, dapat nating isipin, yung kasamaan hindi galing sa Diyos. Kaya yung tanong 7, kung gayon, saan galing itong kasamaan at kalikasan ng tao? Ito sagot. Mula sa pagkakasala at pagsuway ng una nating magulang, si Adan at si Eva sa Eden. So, nanggaling ang kasalanan in the lineage of Adam and Eve. Mamaya makikita natin, siyempre, pag pinag-aralan pa natin ito, galing ito kay Satanas. Tama po ba? Pero yung lineage muna ng humanity, yung anthropology, yung pag-aaral ng sangkatauhan. Mula sa pagkakasala at pagsuway ng una nating magulang, si Adan at si Eva sa Eden. Andiyan na po, paibasa nyo na lang sa inyo makikita naman po natin yan andyan. Okay? Dahil dito, ang ating kalikasan ay naging napakasama. Kaya tayong lahat ay ipinaglihi at ipinanganak sa kasalanan. Yung awit 51 verse 5. Ano sabi doon? Ako'y masama na, buhat ng isilang, makasalanan na ng iluwan. Sa Genesis 5.3, eto, narinig nyo to kanina, sa Genesis 5.3, gusto ko lang kong basahin, sa Genesis 5.3, meron pong nakalagay doon, 5.3. Ang sabi ho doon, si Adan ay 130 taon nang maging anak niya si Seth. Ano ibig sabihin nito? So, ibig sabihin po, meron pong genealogy si Adam. At nagkaanak siya ng 3. Si Seth, si Sam, at saka si Japhet. Yung 3 iyon. Okay? Now, tuloy natin. Tanong 7 at tanong 8. Talaga ba tayong napakasama at hindi kayang gumawa ng anumang mabuti at pawang kamalian lamang ang nagagawa? Totoong ganun nga. Bakit po? Maliban na lang kung tayo ay baguhin ng Espiritu ng Diyos. Ano ang ibig sabihin nito? Hanggat ang isang tao ay hindi pa binabago ng Espiritu Santo ng Diyos, hindi pa naboborn again, kahit mabait po siya, tingin pa rin ng Diyos sa kanya, sinner po siya. At kung sinner siya, hindi niya kayang i-please ang Lord sa buhay niya. Ako niyo punto? Why? Dahil ang distinction dito, depraved, makasalanan, at saka regenerate. Dalawa lang po ang tingin ng Diyos sa tao. Kahit na gaano pa po kabait ang isang tao, lahat nasa kanya na yung mga adjectives o yung pagsasalarawan ng isang mabuting tao, pero pag hindi pa rin po siya naboborn again, wala pa po siyang relasyon sa Diyos. Hindi pa po siya nagiging anak ng Diyos at hindi pa siya nagkakaroon ng pagsampalataya sa natapos na ginawa ni Kristo, still po sinner ang tingin ng Diyos sa kanya.
Noong Sunday, nag-aral tayo, di ba, yung total depravity? Pinag-aralan natin yon. Dalawa lang talaga ang tingin ng Diyos dito. Kaya si Jesus sa John 8, sabi niya doon, yung category ni Jesus medyo mabigat, Diablo ang inyong ama. Di ba? Mga religious leaders po yung kausap niya, mga Pharisees and Sadducees. Sabi nila, hindi. Ang ninuno namin si Abraham, di ba? Kasi si Abraham, yun talaga yung kinikilala sa lineage sa lumang tipan eh. Anak daw sila, lahi sila ni Abraham. Eh sabi ni Jesus Christ, kung totoong lahi kayo ni Abraham, di sana, pinakikinggan nyo ako. Sinusunod nyo yung aking mga salita at kinikilala nyo ako, di ba? Na Messiah. Eh hindi eh. Sabi niya, hindi kayo sa Diyos. Hindi kayo mula sa Diyos. Hindi talaga kayo sa Diyos. Ano sabi niya sa John 8:44? Diablo ang inyong ama. Eh mabigat yun. Just imagine, Pharisees and Sadducees, religious leader, tapos naka-incline kay Abraham, pero ano tingin niya? Hindi kayo anak ng Diyos. Di ba? So ibig sabihin, hanggat ng isang tao ay hindi nabuborn again, tama po ba? Nare-regenerate sa pamamagitan ng kanyang pagsampalataya kay Kristo, sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo, sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, by faith alone, in Christ alone, in grace alone, for the glory of God alone, eh hindi ho siya titingnan ng Diyos na matuwid. Tingin pa rin ng Diyos sa kanya, makasalanan. Hanggat ang isang tao ay nasa kulungan at convicted, ano ang nakalagay sa kanyang papel? Ano? Convicted. Tama po ba? Pag convicted, ano? May kasalanan. Kaya nga nakakulong eh. Pero paano pag binigyan ng parol? Ano gagawin? Justified na po. Acquitted po. Tama po ba? Napawalang sala. So ganun lang po sa harapan ng Diyos. Kaya itong pagpapakitang ito, yung kasamaan at kalikasan ng tao, pinapakita. Hanggat ang tao ay makasalanan, hanggat ang tao ay puno-puno ng kasamaan, hindi siya mamumuhay para kay Kristo. Amen? At hindi siya mamumuhay nang may kaligayahan sa kanyang puso sapagkat hahanapin at hahanapin niya na ang kanyang kaligayahan at kakumpletuhan sa buhay ay manggagaling saan? Sa kagustuhan ng kanyang mga laman. Kaya malinaw po dito sa unang bahagi na ang tao, ito po ang kalagayan niya. We are thankful and grateful sa Lord kasi hindi na ito yung sitwasyon ng buhay natin. Amen? Hindi na tayo to eh. Kasi why? Niligtas na tayo ng Lord. Pero pag in-appreciate natin, yan pala yung buhay ko dati. Di ba? Kahit pala akala ko, yung kabaitan ko, magdadala sa akin yon para tingnan ako ng Lord na matuwid. Hindi ho. Kaya lang tayo naging matuwid ngayon dahil kay Kristo na nagbigay ng kaligtasan sa atin. Yan po yung tingin ngayon ng Diyos sa atin. Kung tayo totoo na niligtas ng Lord, tinitingnan tayo ngayon ng Diyos na matuwid sa kanyang harapan. Amen? Pero yung tao na walang relasyon sa Diyos, ito pa po ang kalagayan nila. Eh ano yung kailangan natin gawin? Well, sa susunod na mga pag-aaral po natin, we have responsibility and accountability to share sa kanilang buhay yung bad news at saka yung good news. The bad news is, ito ang kalagayan nila. And the good news is, may Kristo na namatay sa cross para tubusin at hanguin ang tao sa kasalanan. Amen? Let us pray. Lord, maraming salamat sa umagang ito, sa pag-aaral namin dito, sa aming discipleship training class. Salamat po sapagkat habang pinag-aaralan po namin itong Katisismong Heidelberg, ay mas na i-appreciate po namin ang biyaya ng karanasan ng pagliligtas nyo sa amin, na kung saan hindi na po kami nangangamba sa buhay namin na mapapahamak kami sa kaparusahan sa impyerno. Hindi kami nangangamba na yung kaligtasan ay kailangang gumawa kami ng mga mabubuting bagay upang ma-please kayo. Hindi, Lord. Dahil ang aming totoong katayuan sa inyong harapan, naging matuwid kami sa inyo dahil kay Kristo. At kung gumagawa man po kami ngayon ng mga good works at pagsunod sa inyong mga salita o prutas ng banal na Espiritu, dahil naligtas na po kami. At yon ay nagpapakita na naluluwalhati ka at nalulugod ka sa amin. Kaya Lord, maraming salamat sa mga napag-aralan namin at tututunan namin ngayong umaga.
At dalangin ko, hindi lamang ito maging isang karunungan, kundi ma-apply din po namin ito sa aming mga buhay. May your name be glorified sa buhay po namin palagi. At naway manatili po ang lahat ng aral na ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. God bless you all.